Hiwagang alamat ni Papa Carlo. Ang alamat ng sakahan. Farm. So, merong mag-ama. Meron silang farm. Napakalaking farm nila. Ilang square meter? 10 square meters. Ano, kusina? Ano, kusina lang? Kusina. Tapos? So, meron siyang anak. Okay. Yung nanay nito, yung asawa nito, pumanaw na. So, itong ama niya, medyo may edad na rin. So, kada ani Papa Jepoy, itong anak, inuutusan, ibabangko. Ibabangko yung kita doon sa sakahan. Yung sakahan nila, 10 square meter, kumikita pa? Malaki yung kita nila. Malaki yung kita nila. Tapos? Alam mo ba yung ano dyan? Yung tanim nila? Yung nasa mga 100 manggahan. 100 manggahan? Oo, doon sa 10 square meters. 10 square meter, 100 manggahan? Ano yung mangga nila? Bonsai? Tapos? So, lahat ng kita, inuutos niya doon sa kanyang anak na dalhin sa bangko. Yun yung sistema doon, Papa Jepoy. So, every 3 months, sila ay nag-harvest. So, ang kita doon ay ibinabangko nila. Pero, hindi alam pala ng ama, yung kita pala ay itinatalpak. Ay. Oo. Hindi dinediretso sa bangko. Hindi dinediretso. Hindi alam may bisyo. May bisyo. Hindi alam ng ama. So, lahat ng pera, siguro mga naka3 taon na. Walang naitabi. Walang naitabi, Papa Jepoy. Lahat diniretso. Diniretso. Sa wala. Sa meron. Sa wala. Ngayon, sa kakatalpak niya, kasi gustong bumawi. Ganun pala yun, no? Habang nagsusugol ka na, aadik ka, kasi gusto mong bawiin. Pagulong. At, yun, pagulong ka ng pagulong, natatalo ng natatalo. Ang nangyari, Papa Jepoy, wala na siyang maibayad. Kaya, ang ginawa, nakulong. Sino nakulong? Yung anak? Ha? Yung pulis. Nakulong yung anak. Ngayon, ang nangyari, Papa Jepoy, yung ama, nagtaka. Ilang araw nang nawawala yung anak niya. Walang balita. Walang balita. Siguro mga 1 week na. Tatago? O nawala? Nawala nga. Tapos, isang araw, sumulat siya. Ako po ay magpapaalam muna sa'yo dahil nga nangibang bansa muna ako. Sabi niya. Nangibang bansa siya. Ang sabi niya, nandito muna ako sa US. Pasensya ka na, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Baka kasi hindi mo ako payagan. Yun yung sabi. Hindi niya alam, nasa ano lang yan, Laia. Ha? Nasa Alabang. Nasa Alabang lang. Muntinlupa. Nasa Muntinlupa. Tapos? Nandun pala, Papa Jepoy. Nakakulong. Nakakulong. Oo. So yung ama, syempre, wala namang katulong. Sumulat ulit yung ama. Anak, pwede bang umuwi ka dito? Wala naman akong katulong dito. Matanda na ako. Hirap na hirap siyang isaka yung 10 square meters. Oo. Hirap na hirap eh. Tsaka, anak, parang tumakbo na kasi yung tatlong buwan, Papa Jepoy. Meron din pala silang binabayarang utang. Oo. Ilang hulugan? Oo. Sabi niya, anak, pag hindi ka pa mauwi dito, mahihila tong napakalaking lupa natin. Sinulatan niya ang kanyang anak. Sabi niya, anak, umuwi ka na dito. Kasi, para makabawi tayo, magtanim tayo ng magtanim. Oo, damihan natin yung tanim. So, Papa Jepoy, yung sulat pala na pinapadala nung ama, nagtaka siya, USA. Pero nakalagay. Ba't yung address, Alabang Muntinlupa?
Alam bang Muntinlupa? Sabi niya nasa US. Oo. Pero yung return address, Iba. sa nakalagay, Bilibid. Oh. Tapos, Papa Jepoy, yung sulat pala, bago makarating dun sa anak, bukas na. Mm. Binabasa din pala ni Chip. Yung warden. Binabasa. Ngayon, kada padala niya ng sulat, Papa Jepoy, ito, last, nagpadala ng sulat yung ama, di ba? Na umuwi ka na anak para may makatulong ako dito magbungkal, magtanim, para gumita tayo ng malaki at hindi na mahihila tong lupa. Ngayon, nag-reply yung anak. Ang sabi ng anak, Ama, hindi ako makakauwi. Medyo busy ako. Huwag mong bungkalin yan. Dahil dyan nakatago yung mga pera. Kasi nga, itong anak ay maraming pinagkakautangan at napasok sa sindikato. So, pinipilit na maglabas ng pera. Pera. Oh. Yung ama talaga, Papa Jepoy, dahil nga matanda na, wala ngang tutulong doon sa pagbubungkal ng kanilang sakahan. Kaya pinapauwi niya. Kaso, eto nga, di ba, nagpadala ng sulat tong anak. Ang sabi niya, Huwag mong pakialaman yan. Huwag mong pakialaman yan. Dahil nandyan nakatago yung limpak-limpak na salapi. Yung inipo nila. Oo. At yung perang hinahanap ng mga pinagkakautangan niya. Oo, nandyan yung limpak-limpak na salapi. Huwag mong bungkalin. Ngayon pala, binasa nung pulis. Yung sulat. Binasa. So, yung ama, siyempre, na-busy din tatalpak ulit. Pagulong. Sumagad yung ama. Oo, sumagad yung ama. Sabi niya, sige, hindi ko na bubungkalin. Hinayaan na lang niya. Ngayon, yung ama, siyempre, gabi na rin umuwi. Ginabi. Gustong bumawi. Pagulong. Nagsugal ulit. So, nagulat yung ama. Bakit? Ha? Gulat siya. Wala, binungkal yung yung farm nila. Sino nagbungkal? Ha? Sino nagbungkal? Nagbungkal nung lupain nila ay yung mga masasamang loob doon sa preso. Yung nagbabasa. Yung nagbasa. Yung nagbasa. Kasi nga, nabasa nila, nandun daw yung pera. Nandun yung pera. So, hinukay nila. Oh. Ngayon, may tanong ako, may pera ba? Wala. Walang pera? Walang pera. Oo. Ngayon, nagpadala ulit ng sulat yung anak. Sabi niya, Ama, maganda na ang sikat ng araw ngayon. Pwede ka na ulit magtanim. Pwede na magtanim? Oo. Ano yung ibig sabihin? Kasi pwede ka na ulit magtanim. Silipin mo yan, nakabungkal na. I wanna be a billionaire. Ang mahiwaga